sir. Yeah, good afternoon po at magandang hapon sa inyong tagapakinig. Salamat, Sir Jerome. Si Lourdes po ito. Kumusta po ang Kilusan Mayo 1? Well, keep on fighting, Ma'am Lourdes, kasi wala tayong choice. Kailangan ipagpatuloy yung mga makatwirang issues ng mga manggagawang Pilipino. Oo. Usaping manggagawa, ano po ang inyong masasabi dito po sa panukala ng isang Marcos na no work, no pay? Ibig sabihin, kapag ang mambabatas, yung congressman po natin, yung senator natin, pag absent po, dapat wala po siyang sweldo. Kasi ngayon, kahit po isang taong absent, may sweldo, Sir Jerome. Well, anyway, hindi pa po namin nababasa yung bill, particular ako. Pero alam niyo po, tama lang naman na dapat no work, no pay. Kasi sa part 2 natin, talaga naman ganun ang buhay natin, no work, no pay. Kaya lang, hindi ho maiiwasan na kaming mga manggagawa ay magkaroon ng duda na ang isang anak ng Pangulo na ngayon ay nakasalang sa isang napakalaking kontrobersya sa issue ng korupsyon ay nagpapanukala ng ganito. Kasi alam naman natin na na hindi naman totoo na ang mga mambabatas ay nagtatrabaho na parehong oras ng trabaho ng mga manggagawa sa private sector. Ang dami nilang libreng oras, no? Ang dami pa nilang mga benefits at pribilehiyo na nakukuha mula sa ating pondo siyempre na pinagsama-sama. Like for example, ito na nga lang si Senator Bato, no? Ilang buwan na ba nagpapakita yan? More than 3 months. Tapos sumusweldo pa rin. Sa atin ho, kapag tayo ay hindi nagpakita ng walang rason sa kumpanya sa loob ng 3 araw, automatic awol. Nakakapagtaka bakit itong Senado walang sanction tungkol dito. 'Di ba? Napaka-unfair to. Unfair naman na sumusweldo ka na wala kang ginagawa. So, hindi ho tama 'yon. Sir Jerome, sa tingin po niyo tama lang yung panukala pero kaduda-duda yung naghain ng panukala. Yes, tama ho kayo. Nakakapagduda yung naghain ng panukala kasi alam natin na may political motive ito. Katulad po, bigyan ko kayo ng example. Opo. Naghain meron silang anti-political dynasty law. Pero pag tinignan mo yung kaloob-looban ng bill nila, yun pala lalo lang pinapatibay yung katayuan ng mga political dynasty. Kaya hindi pa namin ito nakikita yung content ng bill. Oo. Sir Jerome, kayo ba'y umaasa na ito ay papayagan din ng mga ipapasa ng mga mambabatas, ng mga senador, kongresista na pag-absent sila walang sahod? Well, hindi ho. Ako ay personal opinion ko, hindi yan naabante, hindi yan magiging batas. Kasi against yan sa kanilang interest Ang gusto lang naman ng mga mababatas, lalo na yung mga political dynasty ay magliwaliw, no? At sumweldo ng malaki habang kakaunti ang trabaho, no? Alam naman natin, halimbawa sa Congress, in 1 week, 3 araw lang ang session day dyan. Yun after nan, ang talagang sumasalo ng bigat ng mga trabaho sa legislatura ay yung kanilang mga staff. Diba? Hindi naman mismo yung mambabatas but then again, back to your questions, hindi ako naniniwala na yan po ay papasa. Oo. Ngayon po sa punto ho ninyo, paano po ninyo matitiyak na ito po iseseryosohin na mga mambabatas at sabihin ho natin kakatigan ng ating mga mambabatas, Sir Jerome? Well, siguro dapat ang unang magseryoso, no? Para matiyak yan na ay pumasa yung proponent. Diba? Kasi ang taong bayan, lalo na kami mga manggagawa, sobrang laki talaga ng duda namin kasi ang dami naming bill na nakahain din sa Kongreso para sa mga manggagawang Pilipino at sa mga mahihirap para man lang maibsan ng kaunting hirap. Hindi nga gumugulong natutulog lang dyan sa House of Representatives. Walang proponent sa Senado. So, although siyempre wala ho kaming tigil na nagpo-push ng mga pressure na isabatas yung mga batas na para sa mga manggagawang Pilipino. Sana maisama na Sir Jerome yung dagdag sahod. Yes po, iyan nga Di unahin imagine niyo po,
nagtulak tayo ng nakabubuhay na sahod, constitutional labor rights pa natin. Kitang-kita natin sa Consti. Anong nangyari? 200 na nga lang, hinarang pa mismo ng tatay ni Sandro Marcos. Diba? So, kaya balik dito sa na to, nakakapagduda. So, kailangan malaman natin in the next day, in the following days, kung ano ang political motive sa ilalim nito. Ang ganda mo ng pag-aralan. Pag-aralan po. Ang ganda ng pinunto niya, Sir Jerome. Maganda ito, kaya lang isa sa kaduda-duda, may panukala siyang no work, no pay sa mga katulad niyang mambabatas, pero yung dagdag sahod, kinontra ng kanyang ama. Kinontra ng kanyang ama. Hindi Tama po kayo. hindi kinatigan yung 200 pesos na dagdag sahod. So, parang kontra ang batas niya sa ginawa ng kanyang ama. In short, papogi lang yan. No? Lip service lang yan. Sir, ano po minsan? Napanood na ho natin sa maraming napanood na ho namin yan sa maraming mga politiko, hindi lang sa kanya. Ano po inyong mensahe sa mga manggagawa, Sir Jerome? Panibagong taon ang pakikibaka. Of course po, ang mga manggagawang Pilipino, marami sa atin, napakababa ng sahod, napakataas ng presyo ng bilihin, kinukunan ng tax, nanakawin lang. So, although mahirap labanan, mahirap talagang magpasa ng batas, pero sige lang ho, tuloy lang tayo sa pagkakaroon ng nakabubuhay na sahod. Kaya magtulak lang tayo ng pressure, no? Kasi sa bansang ito, wala hong kusang ibinibigay ang gobyerno kahit na yan ay nagdudumilat na katotohanan na nakasulat sa ating mga karapatan. So, every centavos, every rights, kailangan ho talagang dumaan ito sa labanan, either sa parliament or sa ground. Sige, ganun ho talaga. Kailangan lang nating tuloy-tuloy na lumaban para magkaroon tayo ng kaunting ginhawa. Sir Jerome, maraming salamat sa oras. Mabuhay po yung KMU. Thank you, sir. Okay, maraming salamat po at mabuhay din po kayo, Ma'am Lourdes.